nakikipaglaban, ipagtatanggol ang batas, sundin natin ang batas. At kayo po bilang senador ay pinanumpaan ninyo na ipagtatanggol po ang saligang batas, ang konstitusyon ng ating bansa. Mukhang iba po ang naging sitwasyon Sen, dahil ito po ngayon ang ginagamit nila para kayo po ay pigilan, pahintuin sa inyong mga ginagawang ito. Ayun naman ay napansin ninyo na patuloy na nagaganap. Unang-una, akala ko nung makuha namin ng beat, Opo. ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron Opo. daw May security issue. At nandun na pauwiin ang aming mga kawani, work from home. So, yung maliit na puwang na yon na may sakatuparan sana namin ang isang legitimate na pagdinig, pati yun napigilan nila eh. Opo. At sasabihin, hindi daw kayo nagtrabaho kasi ganun ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questioning pa nila kahit na nagamit namin ang session hall, pero wala kaming Blue Ribbon committee staff Opo. na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana, na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang, hindi rin May sakatuparan. natuloy yun. Opo. Dahil nga, nakasara ang Congress. Ginawang garrison ang Senado. Parang garrison ng Hapon. Pero makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon doon sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, lalong-lalo na yung batas. Opo. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab noong June 3. Opo. Na kung saan kahit na 12 lang ay pinilit nila na gawin ang sarili nila na sila na ang namiminuno sa Senado. Opo. Yun ang dahilan kung bakit yung pinakahuling pagdinig sana na aming magagawa pa, dahil kami naman ang legitimate na nahirang, ay hindi na namin tuloy ang naituloy. Ang halip, sa halip ay pinagtiyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. Hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules, sapagkat nagkaroon ng special session, nawala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Bukod doon, Jen, para siguro lalo akong mapigil sa ginagawa ko na tungkulin, na talagang tukuyin at ma-identify natin kung sino-sino ang mga tao sa likod ng malaganap at malaki ang nakawan na yan. Alam naman natin kung sino-sino sila, pero gusto nating ma-formalize sa pamagitan ng pagdinig sana. Yes, tama po. Ngayon, ang ginawa nila, ayun, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. So ito'y naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun, Jen, maliwanag naman na ako'y sasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Ako'y sasama ng matiwasay. Matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang mabigat yun, Sen, sa pangyayari niyan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun, Sen. Kasi batas is batas. Pagkatapos ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa pinakamababang opisina siguro, mula sa barangay siguro, hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga patron kung sakasakali. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder?
Yun. Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Salapi ng bayan po yun. O kaya, kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong Ng klaseng pabor, ano ba? pabuya Opo, o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Oho. Pero sa panahon na yun, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress nung panahon na yun, Oho. nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo po. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin? Kung mangako man kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, wag ko na mangako. Di ba Oo, ganun ang totoo mangyayari? niyan. Sabi ko sa kanila, wala naman akong may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po, oo. Alam namin na wala ka naman sa posisyon mangako, number 31 ka nga eh. Oo, Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Oho, oho. Oh, pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede na alisin yun. Yung sweldo na lang ang natira sa akin, yung allowance tinanggal din nila. Yes po, oo. So sino si Rodante Marcoleta na mangako na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong Ng ninyo sa akin? pabor, oo. Wala eh. So yun ang kinakapit nila, pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging Oho. naging plunder public? ho yun. Paano naging plunder yun? Oho. Eh kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko kung sa kanila. Pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan Oho. yung Yung pagdinig Oho. sa Blue Ribbon. Kasi maaring magdidinig sila. Kaya lang, membro pa ako dun eh. Kaya ayaw din nila siguro Oo nga po mag-participate pala, ako oo. kahit Party membro. pa rin kayo ng Kung ano. sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Oho, Pero oho. palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Oho. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Oho. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Pero Sen, gaano kaseryoso ito? No, ha? Kasi nung isang araw, napanood ko rin po kayo na nagbigay kayo ng pahayag ukol sa ng posibleng pag-aresto nyo. Pero gaano sila kaseryoso? Ano hong nakikita nyong dahilan para talagang isakatuparan po itong pag-aresto sa inyo? Ang nakikita ko sa kanila, dahil Opo. alam nila na pagtama, ilalaban ko kahit saan kami makarating. Ay, opo. Oho. Ipinakita ko na, nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, Oho. mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang sa huling pagkakataon kung ano yung tama, kung ano yung batas. Palatuntunang saganang mamamayan. Sen, masayang hapon po sa inyo. Sayang hapon sa iyo, Jen, at sa ating mga kababayang alam kong nabigla kung bakit naging mas maaga ang ating pagpoprograma sa araw na ito. Pero kung sino man yung makakahabol, masasabi pa rin nating magandang umaga po, magandang hapon po sa inyong lahat. Opo. At sana'y nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Tumutog po kayo sa kabuuan ng ating palatuntunan at mamaya po, mayroon ho kaming mahalagang ipapahayag sa inyo at ito po ay importante na makarating sa lahat ng ating mga kababayan. Ipakishare nyo na po, no? Maaga tayo nagsimula, ipakishare nyo po itong ating Facebook Live, ating YouTube Live upang nang sa ganun ay malaman nyo po itong ating tatalakayin at sa bandang huli yung mahalagang impormasyon na amin pong babanggitin sa inyo. Sen, samantalahin ko na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ano ha? Unahin po muna natin yung naganap na special session noon pong isang araw na ipinatawag po ng Pangulong Bongbong at ang Kongreso po naman, dalawang kapulungan ay tumugon ukol sa bagay na ito. Oo, tama ka, Jen. Ito yung proclamation ng Pangulo na kung saan ay nagtawag siya ng isang special session ng Kongreso. At yun naman ay natupad noong June 17. Araw yata ng Miyerkules ba yun, Jen? Tuesday. Oh, Tuesday, ano? Tama, no? Tuesday. Opo. Oh, Tuesday. Hindi, Miyerkules yata yung actual na special session. Tama ba? Nalito tuloy ako. 17 Opo, Wednesday. Yes po, tama pa. Nalito tuloy. Kasi Wednesday. yung Tuesday ninyo ay meron din ano sa Senado nun eh. Kaya special session,
Yung Wednesday, tama po kayo. Wala. Wednesday. Yung a day prior to that, June 16, ay nagpalabas ng notice Yes po, ang Senado na magkakaroon nga on the next day ng special session. Yung Tuesday pa na binabanggit ko sa inyo, yung press con ng ex-soldiers doon sa Double GM. Yung pala nasa isip ko. Oo, Ayun, ngayon, kinabukasan nun, yung special session. Tama po kayo. Ang makikita mo lang na problematic dun sa pagkaka-announce na yon, ang nag-announce ay yung nahirang at that time na President pro tempore and acting Senate President. Yun ang nagbigay ng notice. Sa mga tweet, problematic yun dahil sa ating saligang batas dyan, maski sa tuntunin namin, Opo. ang gagawa ng notice na yun is the Senate President. At sa panig namin, ang kinikilalang Senate President is Alan Cayetano. Oho. Hindi si Sherwin Gatchalian. Senator Sherwin Gatchalian. Sa kadahilanan na nung sila ay gumawa ng ganong klaseng aksyon, ay ipahayag nila na siya ang Senate President pro tempore and acting Senate President, 12 lamang sila. Yes po. Malinaw Sa yun. kakulangan ng quorum na itinatadhana sa saligang batas, maging sa aming tuntunin, ito naman ay maliwanag na paglabag doon sa tinatawag nating majority rule. Opo. Oho. Na ang majority kasi ay 13 sapagkat hindi naman nababawasan ang bilang ng mga senador na 24. Yes po. So, maaring sasabihin nila dyan na correct naman yon, sabi niya, sapagkat mga ilang oras noon, nung November 17, dumating nga yung pang-13 sa kanila. Yes. Oho. Kilala naman ninyo kung sino siya. Opo. Siya ang nag-provide actually ng very crucial na majority. Pang-13. Doon lamang nila na legitimize o na-validate yung pagiging Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Opo. At natuloy nga, nakapag-reorganize sila. Sa mga tweet, mapapansin po ninyo mga kababayan, Jen, na tinawag yung special session ay para lamang magkaroon ng pagkakataon na ma-formalize yung 13. Yun. Opo. Kasi yung pagpunta nung isa sa amin na dati namin kasama sa panig nung noon ay 12 lang, ay hindi mangyayari kahit kailan kung walang sesyon. Opo. So maliwanag na kahit bali-baligtarin man o kaya sabihin man nila na hindi totoo ang sinasabi natin o hindi, pero yun ang maliwanag na function lamang ng pagkakatawag ng special session. Aha. Kasi kung titingnan mo, ano ba ang kahalagahan ng mga batas na i-consider namin on the special session? Yun na nga po. Kasi pag Pagtataka. tiningnan mo, ang klase at nature ng mga batas, panukalang batas, wala nga sila dun sa status na advanced stage of legislation. Yes. Yung iba under interpellation, yung iba under period of amendments. At kung sisinuhin mo naman yung klase ng mga panukalang batas, yung isa sa pamagat na pamagat lang, declaring waling-waling as the national orchids of the Philippines. Yun. Pagkatapos, meron pang dalawang Amerikano na gustong makisali ng Naturalize. basketball dito sa ating bansa. Kaya nahingi sila ng pagka-grant ng Yes po. naturalization. Yes po. So sa mga tweet, ito bang klase ng batas, panukalang batas na to ang binigyan ng importansya kung bakit tumawag ng special session ang Pangulo? Mukhang hindi yun. Kahit na yung isa pa na masasabi mo doon na anti-dynasty, matagal na to. Iba years na yung pinag-uusapan eh. Opo. Kung talagang yung mga yon ay nangangailangan ng madali ang aksyon pang legislature, dapat sana yung mga yun na-certify na urgent ng ng ating Pangulo eh. Bilang urgent bill. O kaya yung iba sana ay nasa stage na ng bicameral conference. Sa mga tweet, yung hindi man lang na-certify at yung iba taon ng kanilang ginugol para marating lamang ang estado na yon, hindi talaga urgent eh. Tama. So pangkaraniwan, kung re-reviewin mo yung mga pagkakataon kung saan ay tumawag ang Pangulo ng special session, makikita mo yung sense of urgency. Halimbawa, anong panahon ng COVID-19, Ayun. Opo. kailangan nating maipasa yung, alam mo yung batas na yon, yung bayanihan, Bayanihan Law 1 and 2. Opo. 1 and 2, kailangan talagang maipasa yun sapagkat naharap tayo sa isang hindi pangkaraniwang problema
ng bansa na COVID-19 talaga. Oho. Hindi naman tayo pwedeng gumasta ng kahit pondo ng iba't ibang mga ahensya, magkakasala naman ang Pangulo ng bansa. Kaya nagtawag ng ganong klaseng special session. So hindi pangkaraniwan na pagkakataon, kaya ka tumatawag ng ganon. Pero kung pinag-uusapan ay waling-waling para ma-declare lang na national orchid ng ating bansa, At saka yung o dalawang naturalization. Amerikano na gustong makipag-basketball sa bansa natin at nahingi sila ng grant ng naturalization, citizenship. Pagkatapos meron pang isa, yung mga barangay workers, barangay health workers. BHW ata yun, opo. Alam mo, Jen, ang bilang ng barangay natin sa buong bansa, 42,000 plus barangays. Yes po, oho. Kapag tiningnan mo yung average ng bilang ng isang, merong barangay na malaki, merong barangay na affluent, Opo. may barangay na nasa syudad, merong nasa first class municipalities. Cities, yes po. Malalaki talaga ang bilang ng kanilang mga opisyalis sa barangay. Merong umaabot ng 200, may 100. Pero sa pangkaraniwan yung maliliit, lalo na yung first class, ay yung fourth class, Fifth class municipality. fifth class municipalities, kumisa 10 lang, Oho. dala ng kakulangan sa Budget, pondo, Opo, oho. at kakulangan sa maraming bagay. So pag in-average mo yun, Jen, across the Philippines siguro, pangkaraniwan, siguro ang isang barangay merong 50 na barangay workers in total. Opo. At least 50. At least 50. Yun ang national average, halimbawa. Yung barangay health workers, karaniwan 4-5 lang doon sa 50. Tama po kayo. Ngayon, anong gagawin mo sa 46 o 45? Hindi kasali doon. Kaya nga sana, mag-interpellate pa ako dyan sa BHW na bill na yan. Kasi sasabihin ko lang na, bakit hindi na lang natin unahin yung sarili kong bill na kung saan ay nilalayong ko doon na masakop lahat ang barangay workers. Yes po. Oho. Eh yun lamang, barangay tanod, mas marami sa barangay health workers eh. Ayan. May barangay sweepers, may barangay na pulis tungkol dun sa pagsawata ng drugs. Meron tungkol sa mga pagtatanim. Napakarami nito. Meron sa environment. Meron yung kasama dun sa, sabi ko, ako, sinasabi ko lang para ma-record na nakakalabag po tayo sa batas na ito dahil pare-pareho na po kayong less than 1 year. Less than 1 year na lang sa serbisyo. Oho. Ngayon, so kinakatwiran nung mga gustong tumayo, Oho. continuing naman yan eh. So, bahala na po ang korte sa tamang pagkakataon at sa tamang paraan at kung sino po yung magko-question nito, kung tama po yung Yung naging ginawa nila. yung ginawa ng Commission on Appointments. Kasama po ako doon, kaya hindi po pwedeng hindi ko po banggitin yun. Yun. Ayaw ko po na malaman ng sino man na magre-review sa kaganapan ng mga pangyayari. Sometime in the future, merong magko-question ito. Opo. Malaman nila na isa sa amin ay tumindig. Ayun, para lang pinuntos sabihin, niyo po yun. Oho. para lang sabihin ko na meron po tayong nilabag. Oho. Palagi akong ganun, Jen. Magalit na yung gustong magalit. Kasi tayo ay binigyan ng mandato ng ating mga kababayan. Isang Opo. mandato na hindi mo matatawaran. Tiwala na ibinigay sa atin. Yung tiwala na yun, hindi ko pwedeng salaulain. Opo. At baliwalain. Hindi pwedeng Baliwalain. Opo. Basta tama po, kinakailangan nating banggitin. Oho. So kasaysayan na lamang po magpapasya at ang korte sa mga darating na panahon kung paano po nila bibigyan ng pagdidesisyon itong mga bagay na ito. Pero ako, Sen, personally, pinapanood ko kasi yan, lalo na yung tagpo na yon. Napansin ko na bagamat, well, siguro sa loob nila, parang kitang-kita naman na may mali. Pero nahalata ko na parang ipinipilit talaga nila na ma-promote yung mga general na yon. Ano bang dahilan? Bakit kinakailangan nilang i-promote? Yung isa ata sa mga general doon, mukhang merong inihahandang posisyon sa kanya, Sen. May nagsabi nga sa akin, Jen, again, Opo. kung ang sapantaha mo ay tama, araw lang ang makapagpapatunay na maring isa sa kanila ang papalit sa ating Chief of Staff, General Browner.
Kasi yun ang kanilang yun ang bali-balita lang. So parang may isa doon na kandidato para maging chief of staff ng AFP. Oh, ako naman hindi naman importante sa akin 'yon. Ang importante sa akin ay magawa namin lahat ang aming tungkulin, yung pag-conduct namin ng aming sesyon ay palaging nasa tamang tuntunin. Opo. Kasi isip-isipin mo naman, doon lamang sa kawalan ng reappointment. Ayan, So opo. kinonfirm namin nang walang reappointment na galing sa Pangulo. Sinasabi ng saligang batas kinakailangan a new reappointment should be Yes. there. Hindi nga nangyari yon dahil nga pinipilit nila continuing session. Pagkatapos niwala yung mga completed documents. Bawat isa sa kanila na kumpleto nila yung dokumento. Yung iba yata na kumpleto before their birthday, pero karamihan sa kanila na kumpleto yung documents nila after their birthdays. Ayun, Halimbawa, yung General Peralta yata, May 14 ang birthday niya, na kumpleto niya yung dokumento for purposes of confirmation, May 26. After so ng tingnan birthday mo, niya? paano mangyayari yun? Pangalawa, yung notice. Sa tuntunin ng Commission on Appointments, lahat ng miyembro kinakailangan magkaroon ng notification in 5 days. 5-day notice. So, kinakailangan mag-move sila na sinususpinde ang operation ng tuntunin ng Commission on Appointments para lang yung notice ay baliwalain. So, ang tanging kasi po kawawa naman sila eh. Wala silang kasalanan. Maaari nga. Sino yung may kasalanan? Yung mga taong hindi nagtalaga ng araw para ma-confirm itong mga taong ito. Sa mga tweet, yung naguhugas kamay sila, ang ginagamit nilang dahilan na nakakaawa yung 5, pero yung pagkakasala nila, ayaw nilang akuin. At parang sinisisi pa sa kampo ninyo, Sen, yung nangyaring na-delay sila. Kasi nga, nagkaroon daw ng walkout. Hindi daw kayo pumasok sa sesyon ng mga pero nakalipas may na time araw. pa naman dun eh. Sino yung nagpanukala ng June 3, nag-declare sila na sinidi eh. Sino sa kanila? Hindi ba sila? Ayun. Dapat sana, bago nila ginawa yun, meron sana isang araw for confirmation. Kasi hanggang Friday pa dapat para continuing. Oo nga po. Kasi dapat hanggang Friday pa po yun, di ba? Hanggang Friday yun. Yung Webes man lang, kinonfirma namin, continuing session. Hindi dapat na nagtawag ng special session na kahit kailan, hindi pwedeng i-connect doon. The special session is distinct and separate from the last session which ended June 3 by virtue of the Sinidie adjournment. Sa mga nakakaintindi, so talagang kitang-kita dito, Sen, na pilit na pilit talaga yung ginawa nilang yun eh. Yung sinasabi natin, palagi nating sinasabi din, at hindi tayo lalabas sa katwiran, sa tuntunin at sa mga batas na umiiral. Yun lang ang aking inilalaban sa lahat ng pagkakataon. Hindi ako nagsasalita ng hindi katwiran at hindi nakasalig at nakabatay sa mga batas. Nung sinabi ko na kasi naman kayo andyan sa panig ninyo yung promotor ng Bendalo. So hanggang ngayon puro Bendalo ang nangyayari. Puro pamimilipit sa batas eh. Tapos nung makalipas ang ilang parang matapos yun siya parang ang dating ipinilalabas pa nila sa media at sa social media na para bagang kontrabida kayo. Kayo kasi kinokontra nyo raw yung confirmation ng 5. Hindi ako kontra ron. Kung talagang wala silang kasalanan, alam ko rin na maaaring wala silang kasalanan. Maliban lang doon sa pagkukulang nila na mag-submit ng dokumento kasi sa kanila dapat yun eh. Sa kanila manggagaling. Ang initiative ng manggagaling sa kanila, May 14 halimbawa ang birthday mo, dapat sana before that, nakumpleto mo na para ganap kang walang kasalanan. Di ba? Pangalawa, dapat kinausap nila yung contingent ng House of Representatives kasi sa tuntunin namin ang chairman ng Committee on National Defense ay House of Representatives. Si Congressman Joboy at ngayon, si Congressman Joboy ang dapat nagkaroon ng initiative, tumawag kagad sa secretary ng CA na ikasanin nyo ng ganitong araw. Kasi kawawa naman itong mga ito. So, walang gumawa sa kanila. At ito namang mga, siguro walang nag-remind sa kanila para lahat ng dokumentong kinakailangan na maipasa nila right before their respective birthdays. Kaya pala nung hinahanapan nyo ng paliwanag,
walang makapagpaliwanag nung tinatanong niyo po sila, pati yung Wala na. sekretary. Oo, sinasabi ko Diba? na lang, huwag na kayo makipag-argumento kasi sabi ko, hindi naman ako nag-o-object. Baka akala nyo, nag-o-object ako. Sinasabi ko lang ang concern na ito para lang ma-record Yung na meron manifestation. tayong lalabagin na batas. Para sa ganun, kung re-reviewin ito sa mga susunod na panahon, Opo. ba isa ang tumayo para sabihin tama siya. Oho. Di ba? At yun po, Sen, binibigyan din natin sa palatuntunan ito, ang tinitindigan natin dito, batas lang. Kaya parang doon sa pagpapaliwanag niyo po sabi niyo, dalawang ulit yung sinabi, ang akin po ito, batas, batas ay batas. Di ba? Oo. Law is the law. Yun po dapat Ang na batas masunod. ay batas eh. Paano Opo, kung hindi ba sinasabi nga natin, the law may be harsh, Opo. but it is the law. Yan. Opo. Oh, meron pang counterpart na Latin. Nakalimutan mo na. Box populi, box day. Hindi, ba yun? Yung yung Duralex Sedlex. Duralex Sedlex. Duralex Sedlex. Yes po. Masyadong mabigat. Pero yun ang batas. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng baluktutin yun. Eh. Yes po. Tapos nabanggit mo kanina na yun daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. 720 million daw in 28 days eh. Hindi, 700 million in 28 days. Opo. Parang panahon pa ng parang anarchy. Gano'n, ano? At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Yung ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. Opo. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Ngayon, sumahin mo yun, Jen. Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Per Senado. day pala ng Senado. Kaya nakwenta niyo yung 700 million eh. So 28 days times 25 million, 700 million. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 months times 30 days. Ilan yun, Jen? 10 day, 300, no? 300 days. Times 25 million. 7.5 billion pesos ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Ay, siyempre, mas malaki yung billion yung pinag-uusapan. 10 buwang singkad, Jen. Okay? 7.5 billion pesos, ni isang pagdinig, wala siyang ginawa. Di, baka maging punto nyo, teka lang, ano lang naman ako sa Blue Ribbon Committee, hindi naman ito niyang kabuuan ng Senado. Hindi, sinasabi ko yung hindi mo pagtawag ng di ba? Ng pagdinig, ng tama. Kasi hindi lang naman yung Blue Ribbon ng buong Senado. Buong Senado po. Yung kabuuan ng Senado, na ikaw ang Blue Ribbon, wala ka man lang naipasa sa sarili mo na magtawag ka kahit isa lang. Bakit naman? 10 months. Pagkatapos sabi niya, narinig ko siya in-interview, magtrabaho na tayo. Sana naman kanya, yung minority, makipag-cooperate na. Pwede ko bang marinig mula sa kanya nasabihin niya ang mga pangungusap na ganito? Ngayon pong natapos na po ang aming power struggle. Yan, opo. Ako po'y naniniwala, nagganap na po kaming makakapagtrabaho ng maayos. At ang unang-una ko pong ipagpipilitan kung sino man po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dito talaga, opo. Kailangang magpasya na sila. Gumawa ng isang schedule. Kung kinailangan ay weekly ang Blue Ribbon Committee sa flood control hanggang sa ito ay matapos. Dapat daily. Pwede ba? Hindi, kahit na weekly lang, okay na ako ba? Okay na kayo? Pero kasi marami namang ibang mga issue kasi na kinakaharap din ng Blue Ribbon, hindi lang naman flood control. Ngayon, kung ang subcommittee binigay kay ganito, yun, pwede siyang mag-araw-araw kung gusto niya. Ngayon, para lang malaman natin na talagang seryoso sila na magtrabaho na tayo. Kasi dapat yun ang priority. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Wala na pong gusto mag-invest sa atin. Wala. Sa ngayon lang, tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila eh. Sa energy po. Energy pa lamang yun. Katakot-takot na utang na ang... Mabigat po. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng
manormalize natin ang ating bansa. Oo. At ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinaka-malawak, pinaka-maanomalya na pagnanakaw sa salaping bayan dyan. Ayaw ba nilang magbigay ng deklarasyon ngayon? Dito magsisimula ang Dapat. tinatawag po natin Oo. na pagtatrabaho. Ayan. Puntahan na po natin ito. Ito po ang pinaka-priority. Hindi po yung waling-waling. Hindi po yung dalawang Amerikano na kailangan lang maging Pilipino para makapag-basketball dito sa atin. Meron pang isa, Sen, na ito, puring-puring nila ito na yung latag ng resolusyon na talaga namang halos na lamang magpalakpakan sila na bigyan daw po ng pansin at pagtunan ng pansin yung mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Resolution po yun, Sen, ha? Mukhang hindi naman ata kailangan ng gobyerno kasi may sapat naman tayong pondo May sapat tayong mga tulong na parang iparating sa kanila. Tataka ko, bakit nagkaroon pa ng resolusyon para doon? Para lang bigyan ng konting kaluwagan siguro yung isa ganun sa ba? amin na umalis at pumunta sa kanila. At bumalik, oo. At siya pa yung gumawa ng resolution na kunwari ang uunahin ay yung nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Yun, Bakit opo. hindi unahin nga itong problemang kinakaharap natin na hanggang ngayon ay wala pang kasagutan? Oho. Bakit ayaw ninyo na ito yung ituloy natin? Ayun. Halimbawa, nasa inyo na ang bit Ayan, oo. Kayo na lahat. Meron ba kaming maaasahan? Meron bang maaasahan ang ating mga kababayan na ipagpapatuloy ninyo? Ito yung inihintay nila Ako, wala na Ayaw nilang Totoo po ibigay yan. sa akin. Opo. Ayaw nila akong manguna dyan. Oho. Okay lang. Oho. Pero isa sa kanila, o yung kung sino yung naatasan na siya yung manguna ng Blue Ribbon, magdeklara na kayo. Ayan, agad-agad. Magbigay na kayo ng schedule kung sino ang tatawagin ninyo. Lahat ng mga, alam naman nyo kung sino yung tatawagin Oo. Alam na po nila. Ay, nako. Pero mukhang hindi yun ang priority, Sen. Kapag hindi yun ang priority, hindi totoong kailangan tayo magtrabaho na ngayon. Ah. Kapag yun ay hindi mo conciliation yung... Yung mediation board, parang gano'n. Oo, Yung kapag kami nag-aaway-aaway, siya yung nagkakasundo. lupong taga-pamayapa. Yan, opo, Nandun. oo. Ang dami Makikita mo yung national average ng kanilang sinasahod na tulong. Tulong lang ang tawag dyan kasi hindi mo masasabing sweldo dahil voluntary kasi ang pagsiservisyo ng mga barangay workers. Allowance, 500 pesos nga lang ata. Yung tanod ay nag-a-average buong Pilipinas 900 pesos per month. Ngayon, kapag sinunod mo yung halimbawa, yung barangay health workers, sila between 3,000 to 5,000, ano mangyayari sa tanod? Kaya sinasabi ko, ba't tinuna natin yung barangay health workers, ba't hindi na lang yung kabuuan ng barangay? Pare-pareho naman silang naglilingkod. Di ba? Ba't pinili lang yung BHW? Kung titingnan mo nga, sinasabi ko ron na yung kapitan, ang average 5,000 pesos per month, yung kanilang honorarium. Samantalang yung ating mga kasambahay, siguro naglalaro na between 7 to 8,000 pesos. Totoo po. Samantalang ang Kahit sa barangay mga kapitan probinsya. dyan, ang trabaho nila is 24/7. Napakalawak po ng trabaho niyan. Ang mga kasambahay natin, hindi naman 24/7. Opo. Nakakatulog sila ng... Kahit pa paano, makakaidlip naman po. Pero on call sila talaga. Opo. yung tanod, ganun din. Opo. Pero, tingnan mo ang kanilang kalagayan. Doon sa batas na aking iminumungkahi, magkakaroon ng isang Barangay Affairs and Development na magbibigay sa kanila ng adequate expertise. Kasi kailangan matuto sila Opo. May mga training, Pagkatapos seminars. meron yes po. din parang special fund na makikreate doon na kung saan makakakuha sila ng mas maraming pondo, hindi lamang mula sa IRA. Para sa ganon, eventually, lahat ng barangay workers makapagsimula man lang kahit na yung minimum wage. Kasi kapag ka nag-minimum wage ka, halimbawa rito sa bansa, sa Metro Manila, magkano opo. ang minimum wage dito? Para mga 600 na po ngayon per day. O 600. More or less. Opo. 600 times 30, at least 18,000. Opo. Hindi naman yung 1,000 pesos. So, yun ang nilalayon ng aking panukalang batas. Kaya lang, ayun, mas inuuna nila yung kanila kasi sila nga yung leadership ngayon. Mula sa amin, nakuha nila uli yung bit. Sila ulit ang may hawak ng bit nila. Dati kami ang may hawak ng bit, pero ayun nga,
pagkatapos ng wala pang isang buwan parang 28 days 28 lang. days. Kino-question pa nga yung 28 days na yun. Ano? Gumastos daw ata si Senador Alan Cayetano ng 7 million. Oo, Opo, kaya natin 250 million, dinidiscuss, Jen. Opo. Kaya natin dinidiscuss. Opo. Mahalaga po ito na dapat malaman natin. Ano? Dahil hindi ko nakita na naging justifiable yung pagtawag ng special session. At malalaman din at malalaman ng tao na kaya lamang talaga tinawag yung special session para magkaroon lang ng pagkakataon. Tama kayo. Yung isa sa amin, opisyal na sumanib dun sa 12. Para sa ganon, yung quorum na hinihingi na 13 ay magkaroon ng katuparan. Hindi kasi formally makakasanib yung isa kung walang special Walang session. special session. Yes po. Yun ang gusto nating malinaw na ipaliwanag. Ngayon, pagkatapos na matupad yung special session, na hindi nga ako nakapunta, nakarating ako yung bandang alauna na sapagkat merong kalakip na convening ng Commission on Appointments, Jen. Nakalagay kasi sa notice ng special session na ikukonvene yung Committee on National Defense. Dahil merong 5. Merong 5 na naiwan na opisyalis ng Armed Forces na hindi na confirm. Yan, nagkaroon din naman ng ng napakaraming paglabag. Ganun ho ba? Kasi ang kanilang ipinamamarali dyan, Sen, bago yung araw na yan, may mga ilang senador na nagpa-interview. Naku, awang-awaan niya ako doon sa mga general eh. Magre-retiro na lamang anya, hindi pa namin na-promote. Parang ganun po ang nangyari. At ito pala, ipinakita nilang naaawa sila kunwari. Awang-awa daw po sila, Sen. Pero sino ang may kasalanan? Kasi nung magkaroon sila ng power grab on June 3, kahit 12 lang, pinilit na lang kinuha yung bit. Yes diba? po. Sabi nga natin, kahit na illegal, kahit na irregular ang pagkakagawa, unconstitutional nga yun eh. Kinakailangan malaman ng tao na para mapalitan mo yung mga opisyales ng Senado, kailangan mo ng majority of all its members. Ang majority po ay nananatiling 13. So 12 lamang sila, pero nangahas sila na gumawa ng aksyon. Unang-una, pinalitan ang secretary, pinalitan ang sergeant at arms, pinalitan ang president pro tempore, at yung president pro tempore na hinirang nila ay umakto na Senate President. Ayun. Lahat po ng ito, sa isang araw na ginawa nila ay illegal. Puro illegal ho pala. Pagkatapos noon, sila mismo ay nagpahayag na noong June 3, nagsimula na, nag-announce sila ng sinidye. Sa mga tweet, Sinidye adjournment. sinidye adjournment, na-bypass ngayon yung 5. Sana man lang bago nila sana kinuha yung beat. Hindi sila nag-announce ng sinidye. Sana yung June 4 o kaya June 5 kung gusto nila, naglagay sila ng isang araw para ma-confirm yung 5. Kaya pala may tumindig doon na isang senador na talagang pinaninindigan niya na hindi, continuing session po itong ginanap natin. Hindi ito anya bagong pagdinig na ipinatawag daw po, Sen. Alam mo, pwede nilang ipilit yung argumento na yon kahit na pamali. Alam mo kung bakit? Kasi yun lamang ang iniisip nilang kadahilanan para masabi nila na yung less than 1 year na requirement sa ating batas ay hindi magkabisa. Dahil sabi niya, continuing lang naman yan kasi yung nakaraang designation is continued on the special session. Yun na nga po. Sino maniniwala sa'yo, kahit na siguro high school graduate lang dyan, nung sinabi mong sinidye, natapos na yung first regular session. Okay, tapos na yon. Diniklara ko ang na ibig lahat, sabihin na bypass na. Alam mo, kung babasahin mo, pati saligang batas, na-violate Kasi Article 7, Section 16 ng ating saligang batas, kapag na-bypass ka, you will need another appointment. Yun, Okay? Kasi na-bypass ka. Nung tinanong ko nga yung isa sa kanila na tumindig na representante ng isang grupo na constituting 5 of them,
Sabi ko, alam ninyo yung birthday ninyo, natapos na last month pa, di ba? Kasi Yes po. lahat sila, karamihan sa kanila, nag-birthday May 2026. Parang dalawa doon, parang tatlo May Opo. 2026, yung dalawa ay April 2026. So, puro less than a year na lang So, talaga. kinilala nila, natapos na kayo kasi umabot na kayo sa mandatory age. Oho. Sa mga tweet, hindi na kayo pwedeng i-reappoint. Tama. Oho. Pumayag naman sila. Tama po. Pagkatapos, alam mo ba nga ako yung Republic Act 11939? Ayan, tinanong niyo po yan doon sa general. Oh. Itong batas na to, inamend niya yung Republic Act 11709. Alam ko po, sabi niya. Alam mo rin ba ako kung bakit ko binabanggit yung batas na ito? Alam din daw po niya. Oh. Alam ko po, sabi niya. Sabi ko, nakulang na po kami sa 1 year. Oho. Gano'n pa man, binanggit ko pa rin, totoo, sabi ko, na ang sinasabi ron, sabi niya, napakalinaw Oho. na hindi na kayo pwedeng, ito, sabi ko, binasa ko to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General, blah, 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 the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. Oho. Sabi niya, alam ko po yun Hindi tayo Naguhumiyaw ang tao sen Ano? hindi tayo mapapanatag Ito yung problemang nilikha nung napakalaking pagnanakaw na yun. Oho. Dinidescribe nga natin dyan maaring yung pagnanakaw na yun magiging kandidato na sa Guinness Book of World Records Ang pinakamalaking Oho. Bakit ka mo? Sa nature lang ng nakawan din, hindi karaniwang magnanakaw Oho. Ang magnanakaw, yung pa namang mga taong binigyan ng mandato na maglingkod para sa kanila. Oho. Tingnan mo na lang, tiwala ang binigay ng mamamayang Pilipino sa kanila Oho. na sila'y paglingkuran. Binoto sila. Pagkatapos sila yung nagnakaw, imbes na sila ang maglingkod. Ang karaniwang magnanakaw, paulit-ulit nating sinasabi, paiwas yan Tsaka sa gabi yan. Ayaw siguro. magpakilala. Oo, nakatakip ang mukha Nakamaskara. Lahat ng maskara gagamitin niya para lang walang mapagkakakilanlan sa kanya. Para hindi siya makilala. Di ba? Opo, opo. Sa gabi, gumagamit siya ng dilim para sa ganon ay, yun nga, makaiwas siya. May kubli niya yung kanyang sarili. May Opo. kubli ang kanyang sarili. Pero itong mga nagnakaw, tanghaling tapat, Jen. Broad daylight, tanghali tama kayo. Walang maskara. Ganon ka, paano natin i-describe? Ganun ka lakas ang loob nila. Mabuti pa po yung tanghali sen, naging tapat Sila, hindi sila naging tapat no? Ay, nako. Ngayon, kung walang magpapasya sa kanila na, simulan na natin ang pagtatrabaho. Oho. Yun ang simula na sana ang makita ng taong bayan. Oho. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Opo. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo? Mukhang ang direction na po nila ngayon, sen, pasensya na kayo. Ito obserbasyon ng iba, bagay sa social media, mukhang ipino-focus daw nila ngayon ang atensyon sa impeachment yata. Ano, ha? Well, yun lang naman ang napansin ng iba. Pero mukhang iniiwasan nila itong direction ng flood control. Sen. Siguro, dito nga sila nagagalit sa akin dyan dahil ang ginagawa ko lang naman ay para to pa rin natin, yung tungkulin natin. Oho. Nahirang akong Blue Ribbon Committee chairman noon. At nung bago ko simulan naman yun, ako'y nakipagkita sa Pangulo. Opo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito Totoo po, totoo. Ngayon, lahat noon ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko.